At ikaw dapat ang kumukontrol sa mga iniisip mo. At hindi lahat ng mga iniisip mo ay totoo. Tandaan mo yan. Okay? Kasi pinangunahan mo na yung mga nangyayari eh. Hindi pa nga nangyari, inunahan mo na. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Sa mga bagong pasok dyan, hello sa inyong lahat. Welcome! Pahingi naman ng favor. Paki-subscribe naman dyan at paki-click ng bell button para ma-notify ka sa susunod kong video. So ano nga ba yung mga bagay na dapat natin gawin kapag tayo ay nag-o-overthink? Okay, ang unang-una natin gagawin ay kilalanin ang ating mga iniisip. Okay? Alamin mo kung ano yung iniisip mo sa kasalukuyan. Okay? Alamin mo kung ano ba yung nasa isip mo. Ano yung mga iniisip mo. Alamin mo yon or isipin mo yung mga iniisip mo. Okay? Alamin mo kung ano yung mga iniisip mo. Nang sa ganun ay may kamalayan ka or aware ka kung ano ang nangyayari sa'yo sa kasalukuyan. Kung ano ang nasa isip mo. Nang sa ganun ay makagawa ka ng aksyon para masolusyonan yung mga iniisip mong mga negatibo sa iyong utak. Okay? Pangalawa, huwag kang mag-focus sa negatibo. Okay, kung nakikita mo yung sarili mo or nahuhuli mo yung sarili mo na nag-iisip ka ng mga negatibong bagay, palitan mo agad ng mga positibong bagay. Isipin mo agad yung mga positibo. Okay? Palitan mo agad yung mga negatibong iniisip mo. Okay, halimbawa, nasa isip mo, sinabi mo sa isip mo na, hindi ko kayang gawin yan. Talagang hindi ko kayang gawin to. Ipalitan mo agad ng mga positibong bagay. Sabihin mo sa utak mo or sa isip mo. Kontrahin mo, okay? Tanungin mo yung mga negatibong iniisip mo. Sabihin mo sa sarili mo na, ba't hindi ko kaya? At bakit hindi ko makakaya? Ay, makakaya ko yan. Ganon. Tanungin mo yung mga iniisip mo, okay? Tanungin mo yung mga negatibong iniisip mo. Okay? Again, halimbawa, iniisip mo na hindi mo kayang gawin yan. Hindi mo kayang gawin to. Itanungin mo agad sa sarili mo na, bakit hindi ko kaya? At bakit hindi ko makakayang gawin to? Kaya ko yan. At kakayanin ko. Yun, sabihin mo sa sarili mo. Huwag kang negatibo. Okay, pangatlo ay mag-focus ka sa kasalukuyan. Okay, gamitin mo yung mga 5 senses mo. Yung sense of touch, sense of hear, sense of smell, sense of sight, and sense of taste. Halimbawa, ako ngayon, nakaupo ako. Gagamitin ko yung mga mata ko para tingnan kung ano yung nasa paligid ko. Parang i-distract mo yung mga iniisip mo, okay? Sa pamamagitan ng mga senses mo, okay? I-distract mo yung mga iniisip o mga negatibong iniisip mo. Tingnan mo yung mga bagay yung nasa paligid mo. Hawakan mo yung mga bagay na makikita at mahahawakan mo. Amoyin mo kung ano yung mga maaamoy mo. Pakinggan mo yung mga tunog sa paligid. Yung mga ganon. Tanungin mo sa sarili mo, nasan ka ngayon? Anong ginagawa mo? Sinong mga kasama mo? Anong mga naririnig mo? Anong mga naaamoy mo? Ano yung mga nakikita mo? Ganon. Yung mga past ng mga nangyari na, kalimutan mo na yun kasi tapos na yun eh. Hindi mo na mababalik yun. Ano man yung mga nangyari sa nakaraan, yung mga masasakit, yung mga negatibong mga sitwasyon na nangyari sa nakaraan, kalimutan mo na lahat yun kasi tapos na yun. Okay? Nandito na tayo sa present or sa kasalukuyan. Ang ngayon, yung isipin mo yung ngayon. Okay? Yung future naman, wag mo masyadong libdibin yung mga mangyayari in the future kasi hindi mo kontrolado yung mga bagay. Okay? Instead na o-overthink ka sa mga mangyayari, idasal mo na lang yun sa Panginoon. Magdasal ka. At ano yung mga problema mo, sabihin mo sa Kanya. Ano yung mga pinag-aalala mo, mga problema mo sa buhay, isabihin mo sa Kanya. Huwag yung ino-overthink mo. Wala ka namang makukuha dyan. Masistress ka lang dyan. Kasunod ay mag-relax ka. Okay, mag-relax ka. Huwag ka masyadong masyadong isipin yung mga problema or yung mga mangyayari. Okay? Halimbawa, isa kang senior high school student. Tapos ngayon, nag-o-overthink ka na kung kaya mo kaya yung college. Syempre, natural lang naman na iisipin natin kung yung mga bagay na mangyayari kapag estudyante tayo at magka-college tayo, syempre, isipin natin kung ano yung mangyayari sa college. Isipin natin kung baka hindi ko makakaya or baka mahirap, yung mga ganun. Wag mo muna isipin yon. Tapusin mo muna yung senior high school mo. Tsaka, kapag tapos ka na sa senior high school mo, dyan mo na iisipin kung mahirap kaya yung college. Dyan mo na iisipin kung tapos ka ng mag-aral. Pero,
Okay lang naman na mag-isip ka kung ano yung kursong kukunin mo o saang eskwelahan ka pwedeng mag-aral, yung mga gano'n, okay lang yun. Pero yung ano na talaga, yung dinidip mo na, yung parang ino-overthink mo na na baka, hindi ko talaga kaya yun, kaya ko ba nga talaga, sino kaya yung mga teachers ko, baka ano, mga terror o mga gano'n. Parang may makakaibigan ba kaya ako? Or baka kaya ko nga ba lang talaga yung mga ano, yung mga lesson? Okay, relax lang. Pupunta ka rin dun, okay? Yung mahalaga, isipin mo yung sa present, okay? Huwag mo masyadong dibdibin. Okay, so panghuli naman ay humingi ka ng tulong sa iba. Okay? So, kapag mabigat na talaga sa puso, parang sasabog na yung utak mo sa kaka-overthink, pwede ka namang humingi ng tulong sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, sa mga kapatid mo, kahit na sino ang mga malapit sa'yo. Tanungin mo sila, sabihin mo sa kanila yung mga nararamdaman mong mga negatibo, sabihin mo sa kanila yung mga pinag-aalala mo o yung mga bagay na ino-overthink mo, i-share mo sa kanila para makapagbigay din sila ng mga advices sa'yo. Huwag mo yung sarilihin. Naku, masistress ka talaga, papangit ka dyan, maganda ka sana. Okay, so ayun, humingi ka ng tulong at napaka-importante, humingi ka ng tulong sa Panginoon. Kasi yung Panginoon, siya yung may alam, siya yung may control sa lahat ng bagay at siya yung nakikita kung ano yung mangyayari sa future mo. So ako sa'yo, or kung ako sa'yo, magdasal ka. Idasal mo lahat yan, huwag mong i-overthink. Kasi wala kang makukuha dyan, makastress ka lang. Okay, so yun yung mga bagay na dapat mong tandaan at dapat mong gawin kung nag-o-overthink ka. Okay, huwag mong hayaan na kontrolin ka ng emosyon mo. Dapat ikaw yung kumukontrol sa emosyon mo. At ikaw dapat ang kumukontrol sa mga iniisip mo. At hindi lahat ng mga iniisip mo ay totoo. Tandaan mo yan. Okay? Kasi pinangunahan mo na yung mga nangyayari eh. Hindi pa nga nangyari, inunahan mo na. So yun, relax lang, okay? At magdasal. At palagi mong isipin yung mga positibong bagay. Okay? Always think positive. And that's all. Okay, sana may natutuhan ka sa video ito at ma-apply mo ito sa sarili mo. Okay? Okay, thank you for watching guys. At again, sa mga bagong pasok dyan, paki-subscribe naman dyan at paki-click ng bell button para ma-notify kayo sa susunod kong videos. At guys, malaking tulong na yan para mag-grow tong small YouTube channel ko. Okay, maraming salamat po. Okay, so yun lang. At makita-kita tayo sa susunod kong video. Goodbye at mag-ingat kayo palagi. God bless ating lahat.